Napag-usapan na natin dati ang tungkol sa epekto ng cryptocurrency sa ekonomiya. Pero ngayon, isang mas kontrobersyal na topic ang ating pag-uusapan dito. Ang papel ng Department of Government Efficiency o ang DOGE na inirekomenda ng administrasyon ni Donald Trump at kung paano ito makakatulong laban sa inflation. Ayon po kay Ginoong Tyler Winklevoss, ang co-founder ng Gemini at kilalang crypto advocate, napakalaga ang inisyatibong ito para labanan ang silent tax ng inflation, lalo na sa mga mahihirap. At ayan, ano nga ba ang DOGE at paano nito maapektuhan ang ekonomiya ng US at ang crypto market? Yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, nais ko lamang pong linawin na ang DOGE, yan po ang Department of Government Efficiency, ay hindi po ito si Dogecoin. Isa po itong government agency ng US. Yan, samantalang si Dogecoin na kung saan ay pamilyar po tayo rito, ay siya po ang meme coin. Kaya yan, ano ay yung pinag-uusapan po natin dito ay yung Doge na agency ng US government or ang DOGE. Ngayon ay ano nga ba ang DOGE at ano ang kinalaman nito sa inflation? Ang DOGE ay isang bagong agency na iminungkahi ng Administrasyong Trump. Layunin po nitong tanggalin ang sobra-sobrang gastusin sa gobyerno, bawasan ang korupsyon at labanan ang epekto ng inflation. Sa madaling salita, ito ay pagsisikap upang gawing mas efficient ang paggamit ng pera ng gobyerno. Kaya yan, sana meron din po tayo niyan, meron na rin sana tayong ganito dito sa Pilipinas para at least mabawasan ang korupsyon or baka matanggal na yung korupsyon dyan. Kaya sana i-adapt din natin ito. Ngayon ay bakit nga ba importante ito? Ang inflation ay isa po itong silent tax. Ibig sabihin ay hindi ito direktang kinokolekta. Pero ramdam ng mga tao, lalo na ng mga mababa ang kanilang kita dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kasalukuyan, umakyat po ang inflation rate ng US sa 2.6% na may malaking epekto sa mga pang-araw-araw na gastusin ng mga Amerikano. Yan, sa atin din, ramdam rin natin yung inflation na yan. Ayon po kay Ginoong Tyler Winklevoss, kailangang maghanap ng mas makabago at efficient. Yan, pag sinabi po nating efficient ay napaka-epektibo na paraan upang labanan ang inflation. Isa na dito ang paggamit po ng technology tulad ng blockchain, kung saan papasok si Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies bilang posibleng solusyon. Ngayon ay bakit po sinusuportahan ni Ginoong Tyler Winklevoss itong si Bitcoin bilang solusyon? Ayon po kay Ginoong Winklevoss, si Bitcoin ay maituturing na digital gold or gold 2.0 dahil sa mga natatangi nitong katangian. Yan, meron po siyang tatlo na binanggit dito na mga natatanging katangian nitong si Bitcoin. Unang-una ay immutable supply. Yan, may limitasyon ang supply ni Bitcoin na nasa 21 million coins lamang. Ang scarcity na ito ay dahilan kung bakit hindi ito maapektuhan ng inflation. Pangalawa ay decentralized system. Dahil hindi ito kontrolado ng central banks o gobyerno, hindi ito madaling manipulahin o kunin. At pangatlo, resistance sa geopolitical volatility. Habang ang mga traditional na hedge laban sa inflation tulad ng ginto at langis ay apektado ng mga pandaigdigang isyo, nananatiling matatag si Bitcoin dahil sa decentralized nature nito. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ni Dogecoin sa usaping inflation? Ayan.
Ito na po, si Dogecoin. Kung pag sinabi natin Dogecoin, ay ito po yung kilala natin na meme coin. Bagamat si Bitcoin ang pangunahing tinutukoy ni Ginoong Winklevoss bilang solusyon, may connection din itong si Dogecoin sa discussion na ito. Una, ang pangalan po ng ahensyang DOGE ay tila may inspirasyon mula sa sikat na meme coin. Kaya hindi po maiiwasan ang usapan tungkol dito. Yan, may connection kasi magkapareho po kasi sila ng acronym. Habang hindi kasing seryoso ni Bitcoin, si Dogecoin po ay nagiging simbolo ng innovation sa crypto market. Ang mas mabilis nitong transaction at mas mababang bayarin ay maaring maging mahalaga sa mas efficient na paggamit ng mga resources, lalo na sa retail transactions. Ngayon ay ano naman ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy traders, Pinoy crypto traders at investors. Ayan, masasabi kong may tatlo na posibleng maging epekto nito para sa atin na dapat po nating isaalang-alang. Una ay ang diversification opportunity. Ayan, ang ganitong usapan tungkol kay Bitcoin at Dogecoin ay nagbubukas po ng ideya na ang cryptocurrencies ay hindi lang investment, kundi posibleng solusyon sa malalaking problema sa ekonomiya tulad po ng inflation. Kung tama po ang prediction ni Ginoong Winklevoss, natataas si Bitcoin sa presyong $500,000. Yan. Ito ay isang malaking oportunidad para sa mga Pinoy investors na gustong mag-diversify ng kanilang portfolio. Pangalawa, mas ligtas na inflation hedge. Ang pagkakaroon po ng Bitcoin o Dogecoin ay maaring magbigay po ng proteksyon laban sa pagbaba ng purchasing power ng fiat currency. At ang pangatlo ay ang pag-aaral ng bagong trends. Ang balitang ito ay nagpapakita po kung paano ang mga pandaigdigang issue tulad ng inflation sa US ay maaring makaapekto sa crypto market. Ang pag-unawa sa mga trend na ito ay mahalaga para sa tamang desisyon sa trading. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Naniniwala po ako na ang pag-usbong ng DOGE at ang panawagan ni Ginoong Tyler Winklevoss na gumamit ng makabagong solusyon laban sa inflation ay isang malinaw na indikasyon na ang cryptocurrency ay patuloy na nagiging mahalagang bahagi ng ating ekonomiya. Bilang mga Pinoy, dapat tayong mag-ingat at sabay na mag-aral upang masulit ang potensyal ng ganitong mga balita. Huwag nating hayaan na ma-overwhelm tayo ng hype. Sa halip, tignan natin ito bilang pagkakataon upang maunawaan ang mas malalim na layunin ng crypto technologies sa ating pang-araw-araw na buhay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.